si kasosyong RB in the house. Yan, dito lang yan sa 1024 studio. Yo, what's up? Meron ako darating na bisita, inaantay ko. Ito, maya-maya lang dadating na siya. Magugulat kayo kung sino yun. Iabangan natin ha. Ayan na daw si kasosyong Arvin. Tingnan natin. Kaya itsura ni kasosyong Arvin ngayon. Sana! Yun! Hello! Ito, yan. Hello! What's up sa mga viewer ni Boss Lorenzo ka sa San Lorenzo? Dito ako sa Yummy Food Hub! Okay, welcome kasosyo. Nakarating din dito. Ready na ako magpagupit. Nagpahaba ako ng buhok eh. Okay, sige. Walang tawag sa gupit na to. Gagawin ko yung best natin para maayos to. Wala ito dun sa mga kagaya ng mga tinuturo sa mga artist ngayon ko, no? hindi na tayo doon. Tapos na tayo doon. Magugupit tayo as a barbero. Hindi parang parlorista lang. Okay yan. Sige, simulan na natin. Tawag nila dito clipper overcome. Yung mga tawag sila So dito nagawa tayo yung sarili natin style. Siya na kayo, makalat ako. Dito kasi yung format mo sa aming barbershop ba dati. Basta kasosyo ng Arvin, ano bang magiging buhay natin ngayon? Naku, super very good po. Salamat naman at very good. Yung ating pag-content, sobrang hataw grabe, hindi ko masundan yung mga content na sobrang dami. Paano nyo nagagawa yung ganun? Maraming content. Ako, maka-replay na po yung iba dun sa akin. Strategy ko na lang yung laging may upload, pero maka-replay na yung kadalasan doon. Akala ko isang lang yun, sa bagay, sa tagal na rin naman na nagko-content tayo, no? Opo, marami na ako reserva. Sa tandyan nyo ba, mga ilang videos na yung inyong na-i-upload? Mga 1,500 na siguro. Wow, ang dami naman. Madami na, mag-8 years na ako nagko-content Lorenzo. Oo. Sa akin, konti pa lang Dadami rin po yan. Sana may manood din. No. Meron yan. Ganda yung content nyo sa farm. Masaya lang panoorin. Natutuwa din naman kami dahil alam mo na yung nag-i-enjoy. Enjoy yung pala talaga yung mag-content. Kasi dalawang klaseng content kasi yung ginagawa namin. Kagaya nyo sa akin, sa Lorenzo Binay Manalo. Yun, ang content ko dun is about naman sa negosyo. Yan. Samantalang doon naman sa Suso-X TV, doon, ang content naman namin doon tungkol naman sa buhay sa farm, sa aming mga gala-gala, gano'n. Yan. Hindi naman natin pwedeng bitawan yun kung saan tayo magkakaroon ng fulfillment sa buhay. Okay ka lang ba, Kasosyo? Opo.
Sana magustuhan mo yung gupit mo mamaya pagkatapos. Mukhang tayo ko na kagad kasi si Lorenzo. Sige. Gagawin natin lahat ng ating makakaya. Hindi natin pinapangako. Maganda talaga. Pero sana magustuhan. Anong taon ho yung huli yung gupit na yung nagugupit talaga kayo para si Lorenzo? Anong year yun? Ano na siguro yun? Mga 15 years ago yun? Saan naman yung barbershop niyo noon? Sa Bawan. Bawan? Bawan yung barbershop ko. Bawan, Batangas. Shout out lang wala. Nandun yung barbershop ko hanggang ngayon. Pero yung pinabaya ko na sila dun sa aking mga kapatid. Kasi ano, 5 kaming magkakapatid na puro lalaki. Tapos, lahat kami, isa lang yung hindi naging barbero. 4 kami lahat puro barbero. Kayo po nauna? Ako panganay. Panganay ako sa 5 magkakapatid. So, ano yung pinasok nyo rin sila dun sa pinagtatrabahoan yung barbershop noon? Hindi. Sa Dahil barbershop kinuha nila? ko lang sila kung paano mag-gupit, tinraining ko lang. Tapos may mga kakilala ako na barbershop na nangangailangan ng barber. Doon na sila na Tapos nung nagtagal, nagtayo din ako ng sarili kong barbershop. Kinuha ko na sila. So kami na lang yung nagano doon sa barbershop. Yung technique natin na ginagawa dito ay pangkaraniwan lang sa mga barber. Ayun na natin masyadong komplikado. Ang importante dito, magawa natin ng maayos. Tsaka dito ako gamay, sa ganito. Si Kasosyong Alvin pala ang pumayag na mag-interview ko dito habang ginugupitan. Pero okay lang yun. Meron pa naman tayong Kanego podcast. Kung gusto niyo mag-join, andyan lang ako, i-PM nyo lang ako. Usapan natin kung anong schedule. Yan. Dali lang yan. Pagupit na rin kayo at magpa-interview kay Kasosyong Lorenzo. Nakalibre na kayo magpagupit. Na-interview pa kayo. Tsaka ano lang yan. Wala namang masyadong hirap itong gagawin natin. Palitin na kayo ng gupit, interview pa kayo. Naibahagi nyo yung inyong mga experience sa buhay. Maraming nangangailangan yan sa panahon ngayon. Alam mo yun, maka-encounter ka ng sobrang gulong-gulo na hindi alam ang gagawin. Tapos ay bigla na lang meron kang idea na sinabi sa kanila. Parang bang nabigyan mo sila ng sagot sa kanilang tagal ng tinatanong. Masaya din sa pakiramdam. Isa din na nakakapagpasaya sa akin kapag nakikita ko yung mga ginugupitan ko dati. I-share ko lang nga nung dati nagugupit ako. Siyempre bata pa ako. Ang mga customer ko mga bata din, mga parokyano ko. Yung mga kaedad ko, kasi yung mga kasamahan ko, mga lolo na, mga senior citizen na. So, kapag ka nagpapagupit sila doon, pinagagalitan sila, hindi sila nasusunod. Oo. So yung mga kabataan, sa inyo gusto? Sa akin ang bagsak. Okay. Pero ang nakakatuwa doon, bawa, nagpagupit ngayon sa akin yung teenager. Mamaya babalik. Kasama yung kapatid. Oo, na-recruit na. Oo, papagupit din sa akin din daw. Sa akin din. Pila-pila na. Talaga? Oo, tapos mamaya kasama naman yung tatay. Alam mo yung teenager na yun, nagkaanak na. Sa inyo pa rin? Sa akin pa rin sila nagpapagupit. At turing sa akin, pamilya na. Katuwa. Ano ba ganun? Sabi ko, grabe naman yung maka-support. Grabe naman parang fanatics muna talaga. Sa barbershop, may ganun din. Yung tipong parang parte ka na ng pamilya nila. Pero barbero ka nila na hindi ka nila tinuturing na as a barbero lang. Nakakatuwa. Dahil experience ko yung ganun. Ako naman, parang yun. Doon din ako natuto ng mga... Siyempre, nagugupin ako, iba-ibang tao. Yung tama yung tao usap. Pakikisalamuha sa mga iba't ibang klaseng customer. Kasi kadalasan diyan, mga nagugupit ako.
mga negosyante. So, sa kanila rin ako na, nabukas ng isip na parang gusto ko rin magnegosyo. So, laki din ang naging utang na loob, pasasalamat ko dyan sa pagbarbero. Kaya ito, hindi man ako barbero bumalik ngayon, ganito na lang yung ginagawa ko na para bang balik ka na ako sa karaan. Tapos, ito, nakakabuti pa tayo ng sikat. Pasikat lang, Kasosyo Lorenzo. Sikat na sikat. Hindi sikat, pasikat lang. Ang daming followers nito. Nako, pasikat lang. Puro basher yun, Kasosyo Lorenzo. Pero grabe, sobra ako na-inspired sa mga content mo, Kasosyo. Hindi ko akalain na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng friendship sa mga na maging magkakaibigan tayo. Pare-pares tayo lumaban ng tama sa buhay eh. Kaya maging magkakaibigan talaga tayo. Ay, hindi ko sinunod yung request ni Kasosyo na kalahati lang daw muna. Papala ako ulit. Yung kalahati kay Kasosyo Marvin. At baka mabugbog ako dyan sa Maynila pag naglakad ako ng kalahati ng gupit. Pero alam mo, nung dati naalala ko, may nagpapagupit sa akin. Hiyang-hiya ako. Hindi ko masabing gupit ko yan. Bakit po? Grabe, alam mo yung nung time na yun, sikat na sikat yung si Mr. T. Pinagaya niya sa akin yung gupit ni Mr. T. Tapos may parang pilapin dito. Ito wala. Tapos mga guhit-guhit pa na kung ano-ano. Basta kung anong sinabi niya, yun yung ginagawa ko. Tuwad-tuwa naman siya. Kasi nasunod yung gusto niya. Kasi nasunod yung gusto niya. Pero kayong naggupit? Ako naggupit. Hindi yung trick. Ako kasi pagkatapos nun, pinagtatawanan ako ng mga kasamahan ko. Pinagtatawanan talaga ako. Sabi ko, grabe naman. Hindi ko rin maamin na akong gumupit kasi hindi pa uso yan noon. Ngayon, yun yung uso yun. Balansehin na lang yung dami ko ng puting buhok, ano, Kasosyo Lorenzo? Kung gusto mo, tinahan natin yan. Ay, saka na lang po. Ako, hindi rin ako masyado nagpapatino. Madami na rin ako puting buhok. Si Madam, wala pa. Si Ma'am Elsie talagang may dugong hindi ano eh. Batang-bata pa rin ang ano eh, ang balat ni Ma'am Elsie. Ano yan tayo? Vampira ata yan. Oo eh. Mamaya, order ako sa baba, Ma'am Elsie ha. Ano kaya makain ko dyan? Meron ba ng pansit? O to order naman yun? Meron pong pansiton pero pinagluto ko kayo ng biryani na rabbit. Ay talaga po! Ako, biryaning rabbit. Ay, salamat po. Sige, sige. Tingnan mo na yung rabbit na biryani. First time. Hindi ko natikman yung dalang rabbit ni Kasosyo Lorenzo nun eh. Naubusan pala ikaw nun eh. Opo, ako umorder. Hindi ko nakabutan. Mamaya. Marami namang naging happy. Tama po. Dami na to. Doon ako mas natuwa dahil hindi ko akalain na nagugustuhan din nila. Kamusta na po pala yung business nyo sa rabbit? Okay naman. Hindi naman. Kumbaga, kung hindi pa tanggapin ng mga tao yung iba, yung rabbit, sa amin naman tanggap namin. Kasi nga, alam mo na, yung tao, hindi pa sila sanay. Hindi sila sanay kumain ng hindi nila na kasanayan. Kaya yun, yung rabbit yun. Pero dyan po sa restaurant niyo ni Ma'am Elsie, may putahe talaga na rabbit? Yes, meron lagi. Makaka-order. Adobo. Ang hindi mawawala dyan yung adobong rabbit. Madami umu-order. Gugulat nga kami. Akala nga namin parang walang bibili. Pero, yun, nagulat nga kami. Sabi, ubus. Pero alam mo yung rabbit. Kumbaga, part na rin ng yung menu namin. Kasi natuwa ako eh. Ako mismo yung nakapagpatunay na masarap talaga. Tsaka, yun. Yung sa farm nyo sa Batangas eh, may ano kayo ng rabbit? May alagang mga
rabbit po? Ang mga ano po yung... Nagpaparami kayo ng rabbit po. Nasa 300 na siguro yun ngayon, ano? Oo. Pero yun every 3 months nag-ano ako. Pero pagka naka 3 months na yung rabbit, ni-slaughter na namin. 3 months lang. 3 months lang. Kasi pagka yun medyo may edad na, hindi na rin maganda yung quality ng meat. Oo. Kumukulat na. Wala, meron na ho bang, di ba may tosino, ano, Ma'am Elsie? Tosino, Meron bang rabbit na gano'n, napo-frozen na parang? Yes po. Marami. Madami May na gumagawa niya meatloaf, sa UPL pa. longganisa. Tapos rabbit po yun. Opo. Pero hindi pa kami gumagawa nun. Pagpapaano pa lang Pero kami. pwede na rin kami magpagawa noon kapag madami na masyadong, pag sobrang dami na nung aming rabbit. Sa UP. Kukulangin kami pagka doon sa stage na, sa ano namin ngayon, sa sitwasyon namin ngayon na mag-execute agad kami ng gano'n. Pero papunta na rin kami doon kasi suportado naman ng government yan ng DA. Actually, ang dami na ng training na ginagawa rin. Oo. Nag-benefits din kami ng ganda diyan na may ano kami, kooperatiba. Samahan po ng mga nag-agree ng... Ang kooperatiba namin, magiging ko, yung ARAM, Associations of Private Meat Producer. Yun yung, ang kooperatiba pala yung ano nga yung kooperatiba natin? Yung, nakalimutan ko na eh. Pero yung samahan namin, association, is ARAM. Yan po yung pinupuntahan nyo dito sa may... Bulacan. Oo, sa Lord. Bulacan. Yung kalimutan. Magpagupit na rin po kayo kay Kasosyo Lorenzo. So yung gupit na sa palagay ko siya yung babagay. Mukhang bagay nga, Kasosyo Lorenzo. Gusto ko nga po. Kasi yung proportion kasi ng ating face ang tinitingnan din sa, alam mo kasosyo, nung gumugupit pa ako, meron ako mga ginugupitan na hindi ko siya kilala. First time ko lang siya na nagupitan. Ang gulat siya kasi nga umupo lang siya bigla. Hindi siya nagsasalita kung anong gupit, kung anong gusto niyang gupit. Kayo na pong bahala. Basta ako, gupit din lang naman ako ng gupit. So, magustuhan niya. Yan. Kung ba nakita namin minsan, kaya mo rin tumingin nung kahit hindi magsalita. Na kukuha ko na yung bagay. At saka yun naman, pwede namang baguhin kung sakali na gusto pa niyang iksian.
Sabihin mo lang kasosyo kung gusto mo pang medyo maiksi pa. Kung sakto-sakto po yung ano nyo sa akin, ano si Lorenzo. Malalaman pa natin mamaya. Sa mga anak po ninyo, may naturuan kayo magkupit. Wala. Dalawa lang yung anak ko, yun nga si Mio. Yes, Hindi ko okay. naman sila pinilit kung ano gusto nila. Ako kasi, hindi ko rin naman gusto yung magupit. Ano naman, Naging wala naman. professional lang talaga. Siyempre tayo naman mga tao, hindi naman tayo mangangarap na maging barbero, di ba? Kung daman nga lang, at yun talaga yung aking pagkatao na maging barbero ko. At hindi ko dinahihiya yung pagiging barbero. Nakita ko kasi may iba akong nakilala. Magaling siyang gumupit. So, halos kaedad ko siya noon. Bata pa. Halos kaedad ko siya. Mas may edad pala ako ng mga 2 taon. So, may potential siya. Pagiging barbero, magaling. Ngayon, nag-aaral din siya kasi working student ako noon. So, in-encourage ko siya na gusto niya ng trabaho. Since nakita ko na may talento siya sa pagpupit. Ininganyo ko, alam mo sabi sa akin, hindi na ako mag-gupit. Ano, nakakahiya? Nahihiya kasi Oh. ako. Dumadaan yung mga kaklase ko eh. Kinakantsawan ako, nahihiya ako. Oo, kinahiya. Samantalang sa ako nga, noon, nung nagugupit ako, hindi ko pinahiya yun kasi marangal na trabaho yan, sabi ko nga eh. Kita ka ng maayos, ano? Ito pang nakaka-inspire sa akin. Di ba, working student ako, seaman. So yung seaman, di ba, palaging kailangan bagong gupit. Apo. Pag ako umalis sa, sa barbershop, gigising ako ng alas 4 ng madaling araw. So, alas 3 para mag-ready. Alas 5 pa lang, bukas na yung barbershop. Bakit? Nasa akin ang susi. Pinagkakatiwala sa akin ng boss ko. So, gugupit na ako nun. May mga magpapagupit na ng ganong kaaga. Madami nagpapagupit. Bago Dahil, pumasok. Bago pumasok sa school, Okay. sa mga opisina. Kailangan na nila magpagupit. Oho. So, nakukuha ko na yung solong-solo ko na yun kasi ako lang ang tao. Na bukas, ano? Ako lang ang nagbukas ng barbershop. Ng ganong oras. Oo. So, bago dumating yung mga kasamahan ko, Ang dami nyo nang nagupitan. nakagupit na ako ng 7, 8, minsan nakakasampung na ako. Ang dami na. Bago mag-alas 8, kasi solo ko eh. Oo. Nasasanay sila na gano'n kasi nagpo-program sila. Ang sarap kasi nung bagong gupit ka, papasok ka sa opisina. Hindi ka na, kasi kung mag-aantay ka ng linggo, sasabihin ko talaga sila. Pag linggo. Ang daming tao pag linggo. May Sabi mga ko, lakad baka kayo pa. set magpagupit ng linggo, maaga pa, bukas na kami. Ako na ang barbero. So parang kinukontrata ko na sila. Oo. Basta nandito na ako, ganyang oras, binibigyan ko sila ng mga... Ako barbero noon na nagpauso ng flyers. Talaga po? May mga calling card na ako na ginawa noon. Oo. Barbero pa ako noon na marunong na ako mag-marketing. So yan, tawagan niyo ako dyan, sir. Di ba noon, wala pang cellphone. Ako barbero noon na may cellphone. Pag may cellphone ka na noon, parang ano ka na rin. Big time na talaga yun. Ay, yung cellphone, lalo na pag yung mga 3210. May kamahal nun dati. Oo, mahal nun dati. Pero kaya kong bumili nun. Kasi nga, maganda yung kita. So, di ganun yung naging takbo ng istorya. Di, aalis na ako nun. Kasi papasok na ako alas 12 ng tanghali. May klase na ako sa dati nasa University of Batangas ako. Babiyahe pa ako. Aalis na ako nun ng mga alas 11. Ganyan. Kasi klase ko mga alas 12. At pagka nagulo yung schedule ko, kinakausap ko doon yung mga team director. Hindi ako nagpapag-usap sa kung kanina. Halimbawa, yung schedule na ibibigay sa akin ay ang haba ng bekang. Hindi ako papayag na ganun yung schedule. Kakausapin ko, makikiusap ako doon sa mga director. Sabi ko, sir, mag-film student ako. Magpapakilala talaga ako. Ako po ang papaaral sa sarili ko. Kailangan ko po yung schedule na walang masyadong bekang. Kaya makaka-request po Sunod-sunod. kayo. Doon ko na nakasama sa klase, di ba marino tayo. Apo.
nakasama ko mga computer science, mga engineering. Basta nagparehas lang yung description at saka yung units, pwede na, sinasama ako doon. So iba-ibang, habang yung mga kaklase ko sa Seaman, patambay-tambay lang doon sa... Naghihintay ng klase. Oo, doon sa vacant nila, patambay-tambay lang. Ako, tuloy-tuloy yung klase ko. Tapos na kagad. So alas 4 pa lang, tapos na yung klase ko, sila. Mag-aantay pa na hanggang alas 7. Pero ang dami nilang vacant. Hanggang alas 9, minsan inaabot sila. Sayo oras. Ako tapos na, uwi na ako. Ito maganda pag uwi ko. Yung ibang mga nandun ng mga klase ko, kasama ko na yun pag uwi. Gugupitan ko na din yun. Na-recruit nyo na. Ay, naano nyo na. Customer ko na. Customer ko na kasi mag-i-inspection na naman eh. Gugupitan ko na naman. So, yung mga iniwan ko doon, ang gupit lang nila, tig-3, tig-4. Ako na naman ay gugupit kasi may kasama ako, nakapila sa akin. Market niya. Oo, pila sila. Kaya hindi ako masyadong nahirapan in terms of pagkita ng ng finances ng Tunisia sa pag-gupit. Sabi ko, grabe, pag iniisip ko ngayon, paano ko nagawa yun? Ganun. Na, pati yung maestro ko, daladala ko yun sa tuwan-tuwa din sa akin, siyempre. Ang klase talaga si Lawrence. Siya yung nag-aaral at yung babang. Napakasipag niya nung estudyante pala kayo, kasi siyang Lorenzo, Masipag na talaga ako. Kasi nga, alam mo yun yung mga kasamahan ko na pero din, yung sinasabi ko na yung ganyuhin ka nila na mag-inuman na lang kayo. Ako hindi ako komportable sa ganun yung mag-iinom na lang kasi maganda ang kita nila rin. Kinabukasan, Lunes, wala yan sila. Kasi may pera eh. May pera. Pero mag-ahabit yan kapag kaubos na yung pera. Kataw na ulit. Ano nangyayari, yung mga suki nila, napunta na sa inyo. Napupunta na sa akin. Kasi wala sila eh. Mahigpit din ang sa... May competition din sa pagiging partner. Buti mo hindi na pariwala yung buhay nyo na kahit maaga kayo nagkapera sa San Lorenzo hindi kayo nawala sa magandang direction ba? Kasi pera nakakaligaw ng landas yan. Oo. Paano nyo na disiplina yung sarili at na-control sa bagay na yun? Lalo na bata pa kayo nun, may pera na kayo. Siguro nangyari din sa akin na hindi maayos din yung pananaw ko sa buhay. Kasi nakita ko yung mga kasabayan ko, yung mga kasama ko sa trabaho. Hindi ko sa pag-ano nung time na yun, nagalat na rin yung droga. Nasasama na rin tayo sa ganyan na session. So nakita ko yung paano sila nabaliw. Dinadalo ko sila sa sa rehab. Hindi na nila ako kilala. Sabi ko grabe, ganun pala yun. So kapag tinuloy-tuloy ko yung vision na ginagawa nila, ganun din ang mangyayari sa akin. Kaya parang may gumising sa akin na ganun. May realization kayo. Oo. Kasi nga, hindi ko akalain na ganun yung magiging ending ng buhay nila na okay naman sila dati. Tapos biglang nalulong sa drugs. Na-rehab. Tapos nung na-rehab, inayaan na hanggang sabi na namatay. Lalabas mo pagka nakaraan ng ilang buwan, balik, di gagaling. Lalabas. Pagkaraan ng ilang buwan, balik na naman sa dati. At kasi balik na naman sa dating gawin eh. Ang dali lang kasi kumita ng pera dahil hindi pa naman ganun ka-tindi yung kagaya ngayon, ang dami ng barbershop. Dahil competition. Mahirap na ngayon mag-start. Tsaka ngayon, iba na rin yung labanan sa pagiging barbero. Ibang-iba siya ngayon. Hindi siya kagaya ng dati. Magko-comment ka kasi yung Abdul, ha? Hindi pwedeng... Nagkupit po? Oo, sabihin mo kung ano yung gusto mo. Pero break ka sa Lorenzo, gusto ko. Type ko. Kasi mamaya baka napipilitan ka lang. Naku.
Sa akin, Bagay, bagay. nakaka-request. Kasi nga, Pag ako po nagpagupit, yun ang sinasabi ko, ano bang bagay sa akin? Karano nila yan. plano nyo. Ang ganda kasi ng concept nyo eh. Naisama nyo sa plano nyo yung pagiging barbershop. Pagiging barbero mo. Natawa po ako sa concept nyo. Ang ganda, creative. Actually, kayo pa lang yung una eh. Meron na ang nauna, pero hindi ko na feature dahil nagka-problema sa camp. Naiya nga ako si Sir King. Shoutout nga pala kay Sir King. Ganun din sa kagayan dati. Although, mga lumang style yung pinapakita ko sa inyo. Ano siya? Hindi ito na yung... Iba na yung mundo ngayon ng barbering. Iniipit na lang ng daliri. Wala namang masama doon. Parang iniipit ng daliri. Diba, pagka ginugupitan nila, ginanod ka ba nila? Tao ng mga gupit na para bang proportion nila, tapos kakamayin. Tapos kakamayin. Kahit may eksena, kinakamay pa. Di ba? Dati hindi gano'n ang barbershop. Sa parlor mo makikita yun. Ngayon, nalilito na nga lang ako kasi sabihin nila na ang barbering gano'n. Hindi gano'n. Ano yun eh, sa akin lang nga, sa iba naman, ganun yun yung paniniwala nila na barbero pa rin sila. So parang ang dating beautician ka na, yung tipong hairdresser hybrid na siguro, hybrid na. Parang naging hybrid na, hindi mo na ma-determine kung barbero ka ba o beautician. Okay. Iba kasi pag sinabing barbero, yan ganito. Talagang ang tayuan, ang tindigan, talagang barbero. Talagang hindi yung tipong ang daming exhibition. Ang daming exhibition. Yung pagpupunting nila. Shoutout sa mga barbero dyan, ha? Lumawak ng tapos, sabi ko, wala barbero ka ba? Hindi barbero yun. Tayo, barbero tayo. Ito tayo. Parang parang nakakuha ko na yung diferensya. Yung iba yung diferensya na barbero ka, umuwi talaga yung gunting mo na ganito, yan. Tapos yung mga tawag sa mga boss pay, mga gano'n. Sa ng barbering, ang kaya namin gawin nung nakaraan, lalo na nung nagbago siya, nung lumasukan ako sa mall, ang kaya namin gawin, hot oil, facial, massage. Pati yung pagbubukit sa balahibo sa ilong, nakukuha namin yun. Yung kasi yung talagang instinct ng barbero eh. Aalisin niya yung mga lumalampas na kilay, balahibo sa ilong. Tuwa yung mga maiedad na ginugupitan na. Ang dami ko talagang experience sa pagbubarbershop. Lahat ng kwento, kalokohan, ganyan. Yung hindi kalokohan, doon may encounter sa barbershop. Naging uso talaga yung kwentong barbero. Pero doon sa barbero na yun, sa kwento na yun, ang daming sumaya eh. Ang daming, imagine mo kami, hindi kami umaalis doon sa aming upuan. Dumadating yung mga piloto ng mga nag-survey ng lupa, yung mga geodetic na piloto dati. Tsaka yung mga kumukuha ng mga caption ng mga piloto, di ba? Kayang palta ng AI yun, di ba? AI, opo. Kaya, kasi pwede na nga drone gagawa nun, di ba? Opo. Yung barbero, Hindi. pwede bang pagupit ako online? Pwede ba? Di ba? Guess mo? Tama. Pwede bang pagupit ako online? Di ba? Asosyo? Ganda. Bagay po sa akin. Gusto ko. Sana gusto mo lang. Sana gusto mo talaga. Gusto ko. Hindi siya komplikadong gupit. Simpleng gupit lang ginawa ko, kasosyo, ha? Di ba?
Baka hanapin ko kayo nito sa Lorenzo Walang problema yun. Dito lang ako. Lagi magpagupit lang. Kasi gusto ko talaga kasosyo. Kung yun yung yung nangyari sa aking buhay. Yung bang ang dami kong nakuha kong tiwala ng mga tao dahil sa pagiging barber. Hindi dahil sa hindi ako magaling maggupit. Madami magaling maggupit. Bakit ko nasabing hindi ako magaling maggupit? Hindi kasi ako sumasali sa mga competition. Hindi kasi ako belong sa kanila. Madami din nag-iinganyo sa akin dati na sumali sa competition. Pero hindi ako interesado doon dahil naniniwala ako na ang totoong judges yung ginugupitan mo, hindi yung judges na nandun lang na para husgahan yung gupit na ginawa mo. Ang totoong judges yung mga client, customer. Nagulat nga ako, meron doon na ang mamahal ng gupit nila. Sabi ko, ganun ba talaga? Gano'ng kamahal? Anong amount po? Ano siyang Lorenzo? Yun dyan 5,000. Isang gupit. Sabi ko, Ganun. So, ano ba masasabi mo doon? Grade ba yun? Ano ho? Pinupunta na sa bahay? Principal yun. Sa base yun. May pangalan sila. Saka may pangalan na yung nag-gupit. Nagkapangalan sila na kasi nga sumasali sila sa compete. Tapos dinadaan nila sa boka. Kasi yung bagay sa'yo. Pero ang totoo parang hindi naman talaga. Diba? Hindi naman talaga bagay dahil ano ba yan? Ginupitan ba yun? Diba? So, ako tuwan-tuwa ako sa gupit ko. Kasi, kumbaga, ito yung gupit na pinagkatiwalaan. Pinagkatiwala mo sa akin na kayo na bahala. Ako na bahala. So, ginawa ko lang yung sa tingin ko para sa iyo talaga. Yung hindi ka magmumukhang pilit, no? Pilit, hindi ka magmumukhang ganda. Gusto ko po, hindi ka magmumukhang parang wala na sa tamang timbang. Kasi nakikita ko yung kapit ko. Kaya ko pala na yung tiwala lang sila sa tama. Pag nagpagupit ako sa iba ulit, kasi yung Lorenzo, anong sasabihin ko na style? Yun lang. Hindi kita dapat yata mag-picture na lang ako ngayon para ipapakita ko na lang sa videohan mo. Sa magugupit sa akin sa future. Hindi ko kayo magagaranti na ganyan yung gagawin nila. Kasi baka humahawak ng buhok. Depende niya sa kanila, sa kamay nila. Wala sa kamay din. Actually, hindi lang naman talaga yung gupit yung nagustuhan sa akin ng mga tao. Ramdam ko yung ugali ko. Tama. Masarap ko yung kakwentuhan kasi si Lorenzo. Ayun, yung isa dyan sa alam mo may mga customer ako ng mga matatanda naman. Hindi na lang sila nagpapagupit dahil gusto nila magpabawas ang buhok. Pagkwentuhan na lang. Gusto nila makapagkwentuhan sa akin. Hindi talaga kasi okay na yung gupit, tapos na yung gupit, hindi ko pa tinatapos Kasi nagkikwentuhan pa kayo. Oo. Marami rin Kasi ang pakipagkwentuhan pangangailangan din ng tao yan nakakasaya rin yan Therapy yung sa kanila, yung sa barbershop. Kaya gusto ko buhayin yung barbershop kung may kwento talaga. Oo nga Ngayon kasi upo tayo. Tapos i-hype ka lang. Sabihin, yun bagay sa rin. Pero totoo, hindi naman. Tapos yung tipong, parang namang hindi ko inupitan Di ba? O kaya naman, baka nga mas maganda pa yung hindi kinupitan. Wala naman tayo nabanggit na wala tayong name drop sa kayo. Pero madami yan sa social media. Ewan ko content na talaga ang labanan ngayon, no? Siguro, sumigat sila sa content. Tapos yung mga tao na hype. Yun. Hindi ka talaga ng sa papo-content. Salamat nga pala kasosyo sa biyayang tinulong sa papo-content. Ang laking bagay. Kasi ako, content ako ngayon.
Hindi ko tinitingnan na nakikita ako ng pera. Eh, hindi eh, kasi hindi ko nga alam kung ano yung status na nung dashboard ko eh. Hindi ko masyadong pinaggigigilan. Kumusta na yung ibang mga KMCC? Yung nang lagay. Ayun, tuloy-tuloy lang. Doon sa group natin, share-share lang tayo doon. Talaga to, matagaan ng laban. Saka yung sinasabi nyo, kasiyahan natin yung mag-content. Hindi pressure sa views at pagkita. Mas gusto natin maka-inspire sa makapagpuro. Ano yung na-experience ko na yan, yung may nagsasabi sa akin na napanood ko yung vlog mo. Tuwa ako, lagi ko pinapanood yung vlog mo. Hindi talaga, salamat po, salamat. Tuwa naman ako. Siyempre tayo, hindi naman natin dati yan ginagawa tapos ngayon, experience natin. Eh, ano siya, blessing sa atin yun. Ang tingin ko doon, blessing. Bigyan mong blessing tayo sa iba eh. Kung kapag bigyan blessing ka sa iba, hindi mo mararamdaman talaga yung buhay ka. Parang bang hindi ka na yung tipong galit ka sa mundo, di ba? Grabe. Ayos. Galing ng gupit ha. Dali lang. Gusto ko, type ko, Kasosyo Lorenzo. Pakita na natin yung likod. Ay, sorry. Grabe. Yan, yung mga botong barbero, ni Lorenzo. Okay. So, pagka pakita ko yung likod, kita. Okay ba? Siya makita kasi sanay ako sa may salamin dito. Ngayon, yan, makikita mo na yun. Perfect. Hawakan mo Kasosyo. Perfect, Kasosyo Lorenzo. Type ko. Problema kung paano mauulit tong gupit na to sa akin. Hindi ko makagilap. Hindi siya masyadong komplikadong gupit. Hindi siya masyadong maraming acting gupit. Pero, yung nagpagupit, makikita nyo kung gaano kasaya. Masaya ako sa gupit. Yun yung hinahanap-hanap Ganda, mo. Pakiramdam ko. Parang bumata ako dito, Kasosyo Lorenzo. Yun yung hinahanap-hanap ko bilang barbero. Hindi yung kikitain ko. Kasi libre nga si Kasosyo. Oo, libre to, libre. Nakalibre ako ng gupit. Diba? Oo. Mahal na magpagupit sa mall. Ano yan? Naka-aircon pa kayo. May interview ba? May interview pa. Ganda po. Libreng kwentuhan. Yeah, may kwentuhan. Libreng, ano ba na? Ganda. Hindi naman natin kailangan ng sobrang daming kwento. Pero hindi totoo. Gusto ko po itong gupit nyo, Kasosyo Lorenzo. Ay, salamat po. Nagustuhan mo. Yun. Isa ko siya. Hindi pang masahe dyan. Yun, kompleto. Problema, wala tayong program. Alam mo yan. Hindi lang gupit ang meron dito. Yan na. Hindi, Masahe ba yan? Masahe? Ito yung masahe. Yan, masarap sa Barbero talaga. barbershop. Oh. Ito yung masaheng barbero. Aba, oo nga. Na-miss ko to Ito ah. yung gusto ko rin ginagawa noon kasi parang pang feeling ko ang sarap-sarap nito eh. Pag ginagawa sa akin yung misis to, Nare-relax talaga ano. nawawala yung mga iniisip Wow. kong mabibigat eh. So gamit ko lang alcohol. Sarap. Maka-relax. Ayan yun. Pagka ginupitan ka, pumasahin ka, yung ano yun, pang 10,000 ba yun, Kasosyo? Opo. Pag 10,000. Yung ano, Yung pag presyong 10,000 presyong pesos. 10,000. Anong gagawin? Anong gagawin anong ko? kaya mong gawin? Anong kaya kong gawin na babayaran ng 10,000? Ito yun. Kulang pa sa 10K ito, ano sa Lorenzo. Relax, sarap. Wow. Magandang gupit at relax na masahe, oh. Nagkakain pa ako mamaya ng rapid. Ay, pinahanda mo na yung rabbit. Naka-ready na eh. Pakainin mo natin si Kasosyo. Habang magkukwentuhan din kami. Oh, luto ni Ma'am Elsie. Dito na lang tayo. Dito na lang. Para may ilaw tayo maganda. Okay. Ito kaya dumadami yung tip ko noon sa
Alam niyo sa sa pagbabarber shop, hindi talaga yung kita yung bubuhay sa'yo, tip. Lalo na nung nandun ako sa mall, nagupit ako sa mall. Yung tip talaga, ang laki. Kasi grading magbayad yung tao kapag natuwa. Niromansa mo ng ganito, no? Pag natuwa po talaga. Oo. Kahit nga yung usawa ko pag binansahin mo. Ayaw yung katigilin. Nakaka-relax talaga eh. Sa akin, barber talaga to. Oo. Pag yung mga barber ngayon na wala na, no? Oo nga, wala na. Oo nga, no? Naalala ko tuloy yung mga gupit ko nung pinagpapagupitan ko nung bata pa ako. Wala na bang ganito ngayon? Parang, ngayon ko na nga lang ko naaalala eh. Yung mga tira ng tunay na barber. Palatandaan na maedad na pala ako. Oo nga. Ngayon ko na naalala pati yung masahe na yan, yung may tunog na gano'n. Madalas kasi yung sa mula ako na pagpagupit, medyo papasadahan na lang, ganyan. Pero pagka nag-apply kami ng body massage, sinasangyahan ko na eh. Kasi mabigat din yung whole body massage. Pero okay din naman kasi biyaya pa din eh. Parang ayaw mo tapusin na sosyo. Relax na ako para matanggal lahat ng mga problema ko ah. Ayun! Relax ng sobra oh. Salamat naman at nagustuhan mo. Sobra po. Mamaya i-videohan pa natin yung after before. Shoutout pala kay Boss Noe yung mag-e-edit na ito. Boss Noe, ganda yung edit ha, yung maganda yung angulo ko ha. At saka shoutout sa mga vlog ni Boss Noe, napapanood ko yun, yung mga food trip ni Boss Noe. Tuloy-tuloy lang po. Si Weng and Jing TV yun. Follow nyo sila. Weng and Jing TV yan, sila Sir Noe yan. YouTube at saka sa Facebook. YouTube at Facebook. Siyempre, follow nyo to. Kung hindi pa kayo nakapollow, kanya sosyong Abin. Uy! Abin Urubia, yan. Abin Urubia po, pasikat sa Facebook Siyempre, kay Kasosyo Lorenzo. Follow nyo rin kami. At sa YouTube. Lorenzo Binay Manalo. Tapos, so SCB, sabi ni Madam. Okay. Kung gusto nyo magpagupit dito kay Kasosyo Lorenzo, message nyo lamang po. Message lang. Message nyo lang ako.